meron bang specific na story from the Bible na nagbigay sa inyo ng clue? Ay, talagang ito na pinagagawa ng Panginoon kasi ito yung story na nabasa ko. Yung story about Jesus and the rich young man. Dahil mayaman siya, sobra siyang nalungkot. Kasi hindi siya nakasagot ng Amen, Lord. Blessed day, everyone! Welcome to Bible Talk. Talagang dito po, pag-uusapan natin ang mga stories about the Bible outside the Bible. Ito yung mga buhay ng ating mga kasama kung paano na-transform ng Bible ang buhay nila. This morning, meron ho tayong special na guest ngayong umagang ito. First guest natin dito sa ating Bible Talk, no? He is the founder and program coordinator ng Lakbay Biblia. Ang founder natin ay si Brother Carlo Lara, na very proud akong sabihin ay isa sa ating mga Board of Trustees at hindi lang Philippines, ha? Member din siya ng Board of Trustees ng Global Fellowship ng United Bible Societies. Good morning po, Brother Carlo. Good morning. Ano po ba yung background nyo professionally? Ako ay isang computer engineer. Yun ang aking career. So, software and hardware. I provide design services, programming services, networking, yung mga ganun. Brother Carlo, napakalaki ng give up nyo for Lakbay Biblia. Alam ko yan, biro mo, computer engineer, no? Siyempre, malaki ang ipinapasok na income nito sa pamilya. But you gave it up. Gusto naming marinig yung inyong faith journey. So, papaano at kailan ho kayo nag-start ng Bible reading? Ang naalala ko, Ate Perry, noong maliliit pa kami, binili kami ng papa ko ng Biblia na isinalarawan. Do you remember that? Nabasa ko rin yan. I am sure. Kulay white. Yeah. So, noong maliliit kami, nagkaroon kami ng copy noon. Na-enjoy ko siyang basahin. Kasi comics, di ba? So, I think yun yung aking first exposure sa Bible. Sa Bible. Wow. Next stage nung pagtawag sa akin ng Diyos para sa Biblia, natsyempohan ko yung isang TV program sa EWTN. Nagustuhan ko yung kung papaano nila pinapaliwanag yung nilalaman ng Biblia kasi story-based. Sana mas maaga kong na-discover, saka sana ganito yung paraan para ipakilala yung Biblia sa mas marami pa. Meron bang specific na story from the Bible na nagbigay sa inyo ng parang clue? Ay talagang ito na pinagagawa ng Panginoon kasi ito yung story na nabasa ko. Meron ho bang ganung pangyayari? Ano po yung gusto niyo pwede ho bang ma-share? Yung story about Jesus and the rich young man. Kung maalala natin sa ating Bible, itong story na to nasa Matthew, nasa Mark, nasa Luke. Kung babalikan natin yung story, no, merong isang rich young man na lumapit kay Jesus tapos nagtanong siya, no, mabuting teacher, ano po ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sabi ng ating Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Alam mo ba ang mga utos ng Diyos? Huwag kang papatay, huwag kang mangangaliwa, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa mo, huwag kang mandadaya, igalang mo ang tatay at nanay mo. Sabi ng lalaki, teacher, sinusunod ko na po ang lahat na yan mula noong bata pa ako. Nakarelate ako dito, Ate Perry. Napalaki naman kami na sumusunod sa Diyos, nagsisimba, namumuhay ng matuwid. Sabi ng ating Panginoon, tiningnan ni Jesus ang lalaki at buong pagmamahal niyang sinabi, kulang ka pa ng isa. Ibenta mo lahat ng properties mo at ibigay mo sa mahihirap yung pinagbentahan. Kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos, bumalik ka at sumunod sa akin.
Nung marinig yun ng lalaki, sobra siyang nalungkot. Kasi napakayaman niya. Yeah, yaman niya. Hindi ako mayaman. Pero, pangarap ko, yumaman. Noong time na yon, ang lahat ng decisions ko, yun ang nag-guide sa akin. Hindi ako yung rich young man, ako yung young man who wants to get rich. Yung rich young man dito, binigyan ni Jesus ng specific vocation. Tumulong sa mahihirap. And nung dumating yung opportunity para magdala ng Bible study, tinawag din ako ng Diyos para magkaroon ng specific ministry, specific vocation. Tumatak sa akin yung naging kapalaran ng rich young man. Dahil mayaman siya, sabi dito, sobra siyang nalungkot. Kasi hindi siya nakasagot ng Amen, Lord. Sabi ko, kung palalampasin ko itong pagkakataon na maihatid itong pamamaraan ng pag-aaral ng Bible, palagay ko, lubos din akong malulungkot. Dapat pala ang sagot ko, Amen, Lord. Amen, Lord. Kahit hindi ko naunawaan kung ano yung hihingin sa akin, kahit hindi ko alam kung makakaya ko. Basta, amen lang ako sa iyo, Lord. Ikaw na ang bahala sa akin. Kasi, noong ang pamantayan ko ay yung para ako ay yumaman, malungkot din ako eh. Kayod ako ng kayod. Parang hindi naman wala ako din. yumayaman. So, malungkot din ako. Nagkakaroon kami ng mga problems sa pamilya. Baguhin ko kaya? Amen, Lord. Ikaw na ang masunod. Napakaganda ho ng inyong story, Brother Carlo. Kakatuwa na ang salita ng Diyos, kahit isinulat noong panahon pa noon, nagsasalita ngayon sa inyo at nadidirect ang inyong decisions. No? Praise God. Nakakatuwa. Kung hindi kayo sumunod dyan, sabi nyo nga, magiging kagaya kayo ng rich man. Malungkot kayong aalis dahil hindi kayo sumunod. Brother Carlo, meron ba kayong gustong sabihin sa mga nakikinig sa atin na ma-encourage naman sila na talagang ang salita ng Diyos ay magsasalita talaga sa kanilang puso at madidirect yung kanilang life, no? At ano yung impact nito sa inyo na talagang sure na sure kasi kayo that this is what God wants you to do. Ano ang pwede nating sabihin sa mga kabataan ngayon, sa mga nakikinig sa atin, mga gusto pang mag-aral ng Biblia, para ma-encourage natin sila na ma-develop din ito na nakikita. Ito palang message na ito talaga palang para sa akin. Mga kapatid, meron po tayong napakalaki at napakahalagang kayamanan mula sa ating Panginoon, ang kanyang salita. Ang Panginoon po, hindi siya malayo. Ang gusto ng Panginoon, makipag-usap sa atin. At kapag tayo nakikipag-usap sa Panginoon, higit na mahalaga pa kaysa yung kapag tayo ang nagsasalita sa Panginoon. Mas mahalaga doon yung mga pagkakataon na tayo ay nakikinig. Na hinahayaan natin na ang Diyos ang nagsasalita sa atin. At ang Panginoon, nagsasalita siya sa pamamagitan ng banal na Biblia. Mapapayaman nito ang ating buhay. Hindi lang magkakaroon ng direksyon. Para sa akin, mas mahalaga pa sa direksyon, inspirasyon. Mas makakayanan natin na mahalin ang Diyos, paglingkuran siya, kasi mas nakikilala natin siya. Gamitin po natin itong Biblia. Lalo na po ngayon, National Bible Month, simula pa lamang, gamitin natin itong pagkakataon na ito para magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos, makipag-usap sa Kanya, araw-araw po sana. Simulan natin ang ating araw sa pakikinig sa Diyos. Thank you very much po, Brother Carlo. At dinala nyo dito ang inyong story. Mga kapatid, ang atin pong guest ay si Brother Carlo Lara, isang computer engineer na ginive up ito para magturo at talagang basahin ang salita ng Diyos para sa inyo. Ako po, si Ate Perry Cartera, ang General Secretary ng Philippine Bible Society, at ito po ang Bible Talk.
Sana makinig kayo ulit sa susunod na episode. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat and God bless.